topic natin is about free will. Ano po ba ang nasusulat pagdating sa Biblia kapag usaping free will? Pero bago tayo tutungo sa kasulatan, ano ba yung free will ayon sa psychology? Okay po, psychology on free will, sabi rito sa research, man's capacity to make choices without influence of other factors other than himself alone. Sabi dito, ang free will, sabi sa psychology, yan pala yung makakapag-choice ang isang tao nang walang impluensya ng kahit anuman sa kanyang paligid. Yun yung free will. Paano kaya makakapag-desisyon ng isang tao na walang impluensya sa paligid? Sinasabing lang may free will, pero kakibat yung sistema ng nasa paligid. Okay. Kumbaga, kaya tayo nagkakaroon ng sinasabing free will dahil dapat ang isang tao ay walang impluensya nung nasa paligid para masabing meron kang free will. Okay. May bagay kaya na gano'n na makakapagpili ka o makapagdesisyon ka nung walang impluensya sa iyong paligid? Ito, wala. Wala. Kakibat ng lahat ng bagay. Makakakilos ka lang kasi doon sa mga bagay na nakaano sa sarili. Ibig sabihin, sa pangkalahatang ng tao, iniisip nila na may free will, pero yung free will pala, kasi sinasabi, makapagdedesisyon ka lang base doon sa mga bagay na nakapaligid sa iyo. Yun. May impluensya nung nasa paligid. Ibig sabihin, yung nakakapag-desisyon ka na ayon lang sa nakikita. Yun. Nagmamula yan sa Diyos. Sa Yahoo. Wala na sa kanya yan. Kaya ang inaalam ko, siya sumasabi na free will yun. Kasi nagmula sa kanya yan. Hindi man nagmula sa kanya sarili. Bakit siya nakapag-isip? May nakita siya mga bagay Na nakapag-impluensya sa kanya. Kaya siya nakapili. Oo. Okay. May nakikita siya man. Kaya siya nakapili. Kung wala yun, paano siya makakaroon? Pagpipilian. Yan. Okay, tama po yun. Ang tao po ay kumikilos or move and acts for a reason. May rason kung bakit kumikilos ang isang tao. Free will is unproven with the recent developments of neurosciences, confirming that the physics and biology of the brain can never be controlled by man. Therefore, free will is an illusion. Sinasabi po dito na illusion ang free will. Yun po. At wala pong nagpapatunay o unproven po sa development ng neuroscience na merong free will. Yun po. Kapatid na Yuri, Sige. maraming mag-react dyan sa sinasabi mo. Kasi halos lahat ng nakakausap ko dito sa labas ay nagsasabing meron silang free will. So, paano natin ma-debunk yung sinasabi nilang may free will sila? Okay, sige. Pag-aaralan ho natin yan sa kasulatan. Kasi dito po, ayon na ho to sa science. Sa pinahon ng science to na sinasabi o pinatutunayan na ang free will is unproven pa po. Based sa science. Ngayon, dito po tayo biblical o sa kasulatan na po tayo magbabase. Isa yun po natin tatalakayin na ano ba yung sinasabi ng kasulatan pagdating sa free will. Siguro po simulan natin sa Kawikaan 16:1. Ang paghahanda ng puso ay ukol sa tao. Okay? Ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Yun. Maliwanag po na sinasabi na ang sagot ng dila ay Mula sa Panginoon. mula sa Adonai. Yung po pala mga kapatid. Na tayo man yung nag-iisip pero ang Ama ang magkokontrol sa ating dila. So, ibig sabihin po pala masasabi? rito, naghahanda ang puso ng tao. Yun. Pero kung titingnan pala natin dito, yung sagot ng dila ay nagmumula din pala sa Ama. Ibig sabihin pala, nakokontrol ng Ama ang lahat ng paghahanda ng puso ng Yun. tao. Dahil sa pamamagitan ng dila, ang
ang ama ang sumasagot sa pamamagitan ng Diyos. Yun, maliwanag po. So, maliwanag yun. Ibig sabihin pala, talagang walang problema. Kasi nagmumula din sa Diyos. Tawa, ama. Ano po? Hindi lang nga kumukontrol. Mhm. Kaya walang ibig sabihin ng prayer. Illusion lang. Tama po. Tuloy-tuloy po natin, Sige. Brother Yuri. Tuloy po natin sa Efeso 2:10. Pakibasa po. Sinasabi rito sa kasulatan, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na Yun. nilalang kay Misaya Okay. para sa mabubuting gawa na mga inihanda na ng Ama nung una pang siya natin. Nung una pa siya nating lakaran. Okay po, maliwanag po na sinasabi dyan na nakahanda na bago mo paggawin yung ating lakad. Kaya paano mo sasabihin na meron ka free will? Eh kung yung lalakaran mo pala, naka-ready na. At hinahanda na ng ating Ama. Hindi pala ikaw. Yun. Hindi pala mula talaga siya. Yun. Hindi po mula sa tao. Hindi Okay. lang mula sa akin. Ikaw, brother, ano po ang masasabi? Ito, tuwing ang sinasabi, sapagkat tayo kanyang gawa, na Yun. nilalang mula kay Yahusha o Misaya para sa mabubuting gawa Yun. na mga inihanda na ng Ama ng una Yun. upang siya nating lakaran. Noong una pa lang pala, inihanda na ng Ama ating lalakaran. Yes. So, maliwanag dito na parang wala talaga tayo magagawa. Dahil dito sa talatang ito, na inihanda na ng Ama nung una pa ang siya nating lalakaran. Lalakaran. Maliwanag. Okay po, tutungo na po tayo sa Panaghoy, Banata 3, versikulo 37 hanggang 38. Ay, Sige po, pakabasa po. sino siya na nagsasabi at nangyayari kung hindi iniuutos ng Panginoon? Okay. Tuloy niyo po. Hindi baga sa bibig ng kataas-taasan ng gagaling kung siya mabuti. Okay po. Bali lumalabas po dyan mga kapatid sa Panaghoy na kapag ano yung sinabi ng ating Ama ay siyang magaganap. Brother. Ito, tuwing ang sinasabi na sino siya na nagsasabi at nangyayari kung hindi iniuutos ng Ama. So rito, yung mga bagay, halimbawa, iniisip ng tao na ganito ang gagawin, ganito ang mangyayari. Kung hindi kalooban ng Ama, ito yung tiyak na hindi Hindi mangyayari. Kaya nga sinasabi rito, kung hindi inuutos ng Ama, tiyak na hindi mangyayari. Okay. Tingin niyo po may magagawa po ba ang tao kung ayaw ng ating Ama? Wala. 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 Wala kagawa. Maliwanag po na sinasabi sa versikulo na yan na kung ano yung kanyang sinabi ay yun ang mangyayari. Hindi baga sa bibig ng kataas-taasan ng gagaling ang masama't mabuti. Yun. So dito nga, sa bibig mismo ng kataas-taasan ng gagaling ang masama't mabuti, ano ng tao? Anong parte? Walang parte ang tao. Nasaan tao yun? Wala naman. Ano? Kung ano yung kagustuhan. Oo. Kung anong kagustuhan ng kami. Pinamato. Yun. Wala. Sa Lucas 22:42 po. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Okay. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Okay po, maliwanag na sinasabi dyan na kalooban ng Ama ang masusunod. Hindi ho ang kalooban ho natin bilang tao ang masusunod, kundi ang kalooban ng Ama ang siyang masusunod. Dagdag po. Tuwing ang sinasabi rito ng Misaya, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Yun. Yung sinasabi rito, na mismong ang Misaya ay hindi inaano yung kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa kanya. So wala rin free will ang Misaya. Kaya nga po mga kapatid na kung ano po yung kalooban ng ating Ama, yun lang po talaga ang masusunod at hindi yung ating kalooban. Okay po, ano po yung sinasabi ng Mateo 10 verse 19 hanggang 20? Tatapot pagka kayo'y binigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin. Hmm? Sapagkat sa oras na yun, ay pagkakalob sa inyo ang inyong sasabihin. Hmm. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na sa inyo yung magsasalita. Maliwanag po na sinasabi sa verse na yan na
Tama po, Hindi brother. nagmumula sa'yo. Tama po. Sasabihin, bumula sa akin. Nandiyo sa talagang Yun nga po. Siya po ang nagbubuka ng ating bibig at siya po ang magsasabi kung ano yung sasabihin natin. Mga dito, walang makakapaglang. Wala po. Maliwanag po Sa mga yun. gusto niyang Mangyari. isip sa akin, isalitan. Opo. parang ngayon na natin masasabi. May tigil. Kaya hindi pala magmumula sa'yo. Tama po. Hindi sa akin. Oo, kasi binanggit nga kanina at pinatutuhanan dito sa New Testament na sa dila, di ba kanina? Sa dila. Sa dila. Old, kanina binanggit Mm. na. Dito sinasabi rin dito, dapat pagka kayo binigay nila, huwag nyo ikabilisa kung paano Ayun. at kung ano yung sasabihin. O, ibig sabihin, sa dila pa ninyo, ano. Kapag sa oras na yon ay pagkakalob sa inyo ang inyong sasabihin. Ayun. Maliwanag po dyan na ipagkakaloob ng Ama Ibibigay ang ating sasabihin. ibibigay na. Tama po. Kapag sasabihin na may tigil ka, nagaling sa'yo. Kaya yan, ilusyon lang. Tama po, sinabi ko, psychology po or sa science, sinabi na unproven po ang preview. Sige, tuloy pa po natin para po malaman pa po natin ng ibang bersikulo na nagpapatunay o nagsasabi na kung talaga bang may preview. Okay po, sa John 1:13. Na mga itinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ang Diyos. Yun po, maliwanag na sinasabi dyan na hindi po sa kalooban ng tao o kalooban ng laman, kundi sa kalooban ng ating Ama. Maliwanag po dyan na sinasabi na hindi sa kagustuhan ng tao, kundi sa kagustuhan o kalooban ng ating Ama. Ano po madadagdag nyo, brother? Sa English kasi sinasabi, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, Yun. nor of the will of a man, but of God. So, wala pala talaga tayong gagawa. Kasi, dito sinasabi na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yun. Lahat-lahat Maliwanag. na lumalag na sinasabi rito ay hindi sa kalooban ng sino man, sa kalooban ng laman, kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng Diyos. Yun po, So, mga, wala tayo talagang kaya nga po mga kapatid na Wala sinasabi ng verse dyan o ng kasulatan na wala tayong bahagi. Yung pala pati yung sa ating pagkakapili bilang maging anak ay kalooban niya at hindi kalooban ng tao o ng laman. Basahin naman po natin sa Pilipos 2:13. sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Maliwanag po na sinasabi dyan na sa paggawa natin ay ang Ama ang gumagawa. Maliwanag po na walang free will ang isang tao dahil kung ano ang kagustuhan ng Ama ay siyang mangyayari o yun yung magaganap. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa. So, anumang bagay na ginagawa natin, anong pagnanasa man ang ginagawa natin, ayon sa kanyang mabuting kalooban, siya ang gumagawa. Yun, So, liwanag po. ibig sabihin, anumang ang nasa isip natin, ang nag-i-inject sa atin, hindi ang ating sarili, kundi ang Ama na siyang gumagawa sa atin. Yun, napaka... Isang ano pa dyan, yung nabanggit na mabuting gawa. Ang mabuting gawa nagmumula sa ano. Hindi nagmumula sa tao yan. Kaya sa kanya talaga. Yung sabihin, hindi ka makakagawa ng mabuti. Hindi magmumula sa Yun, Kasi po, wala naman kahit isang mabuti, tama po. kundi ang Ama. wala. Sinabi po sa Roma na wala Sinabi mong mabuti ka, ikaw ay masama. masama. Lahat ay kinulong sa kasuwayan. Tama po. Kaya nga po maliwanag po sa verse na yan na maging sa paggawa at pagnanasa ang ating Ama ang gumagawa nun sa atin. Okay po. John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yun. Maliwanag po dyan na kung tayo hiwalay sa ating Misaya o ating Ama, eh wala tayong magagawa. Maliwanag po dyan na sinasabi, kung talaga ikaw ay may free will, dapat may magagawa ka. Pero sinabi dyan, maliwanag na wala tayong magagawa. Dagdag po, brother. At tuwiran po sinasabi rito, at sinasabi nga ni brother, na
kung hindi tayo mananatili sa Kanya, ay hindi tayo magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, yung unang sinasabi rito na talagang wala talagang magagawa ang tao kung siya'y hiwalay sa Kanya. Kung sabi. Ngayon, ano yun? Sino nga ba talaga magsasabi na may kakayahan ko? Sabihin, kung nakahiwalay ka sa kanya, wala kang magagawa. Ibig sabihin, kung nasa kanya, ibig sabihin, makakagawa ka. Ang gumagawa, hindi ikaw. Hindi Yes. mo wala kang ditang. Kaya nga po sabi sa Pilipos 2:13 kanina, Paging sa na sa pagnanasa at paggawa, siya ang gumagawa. Yan. Kay Daniel 4:35. ang lahat ng nananahan sa lupa ay nabilang sa wala. Okay. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa Ayun. bulang langit Mali. at sa mga nananahan sa lupa. At walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya anong ginagawa mo. Okay, maliwanag po sa sinasabi sa aklat ni Daniel, anghel o tao, walang magagawa sa Ama kung ano man ang kanyang gustuhin. Maliwanag dyan, sino? Sino ang makakapigil sa kanya? Sino ang pwedeng magsabi na ano yung ginagawa mo, Ama? So, Dagdag ang po. Ama pala, siya lang may free will. Tama. Siya lang gumagawa. Yes. O, lahat ng bagay. Kasi dito, lahat eh. At ang lahat ng nananahan sa lupa, ay nabilang sa wala. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa kubunan langit Yes. at sa mga nananahan sa lupa. So, ang kanyang kalooban lamang ang makapananaig at walang magagawa kahit ang hukbo ng langit, kahit ang mga nananahan sa lupa, kung hindi niya ipagkakaloob. Yun. Liwanag po na sinasabi sa Book of Daniel. Diyan, babasahin niyo po yung 35, yung gawing dulo. 35, oh. At walang makahahadlang Ayun. sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Pwede ba natin sabihin sa Ama na lumikha ng lahat na anong ginagawa mo? Pwede ba natin questionin ang Ama? Wala kang karapatan. Wala tayong karapatang questionin ng Ama kung ano man ang mangyari sa ating buhay. Dahil lahat yan ay ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi mo masasabing sa tama. Tama ang ginagawa mo. Dahil ang bukas ng ibig nagmumula sa Ibig sa kanya. paano masasabi sa kanya yun? Kaya ang bukas ng bibig mo, sa kanya Opo. nagmumula. Kaya nga po maliwanag na pinakikita dyan na walang free will ang tao. Dahil walang pwedeng pumigil sa ating Ama. Kung may trail ng tao, para sa pampangit, ikaw ba pwedeng mo na pangit ka, magtatanggap ka yun. Hindi sana baguhin mo yung ano, Sure. mo. Kung may prayer ka. Kaya kasi wala kang prayer, Paano ko sabihin naman paritofik? oh, sino din yung gagawa? Sana nila yung gagawa. Ibig sabihin, yung kilos din ng kamay yung O kilos na kabila? dalawa Kasi- kasi yung ano Kasi yan ay binigay sa'yo ng Ama, kung babago. so, bakit babaguhin? Kaya hindi sa among gagawa. Dalawa kasi ang bumubulo. Kaya po ano yan, na sabi nga kanina, mabuti o masama. Okay po, sa 1 Corinthians 15:10, hindi dahil sa sariling kakayahan. Tatapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Ama. Okay? Ako may ako. Yun. At ang kanyang biyaya na ipinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Yun. Pagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa sa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Ama na sumasa akin. Yun. Hindi ang apostol yan, ha? Ang apostol Pablo yan. Na hindi siya, kundi yung biyayang sumasa kanya. Yun yung gumagawa sa kanya. Eh ano ba yung sumasa atin? Yung banal na spirito. Yung Ruach HaKodesh. Yes. Dagdag po, brother. So doon sa sinasabi nga rito, doon sa biyaya ng Ama, ako nga'y ako. Ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay Yun. hindi mawawalang buluhan. So ang nagbibigay pala ng biyaya ay ang mismong Ama. Ama. Pagkus akong malapis na nagpagal kaysa sa kanila lahat. Masasabi natin, nagpagal si Pablo. Pero ang pagpapagal na yon ay nasa ng puso niya at ang Yun. nasa ay nanggagaling pa rin sa Ama. Yun. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Ama na sumasa akin. Kaya siya nagpagal. Oo. Dahil yung biyaya na nasa
kanya. Pero hindi pa rin siya. Hindi pa Hindi rin pa rin sa siya kanya. umiinom. Hindi pa rin sa kanya. Okay. Napakaganda po ng sinasabi dyan sa 1 Corinthians. Okay, sa John 6:65 po. At sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban ipagkaloob sa kanya. So dito, tuwi ang sinasabi rito, Pumira na ito. tuwi ang sinasabi rito na wala tayong magagawa kung hindi ipagkakaloob ng Ama. Walang makalalapit kahit sino. Hindi tayo makakalapit sa Misaya, Hindi sa pamamagitan ng sarili mo nalalapit ka, hindi. kundi Kundi sa Sa kalooban. kalooban. Yun nga po, malinaw nga po sinasabi dyan sa verse na yan, na hindi tayo makakalapit sa Misaya kung hindi ipagkakaloob ng Ama. Nasaan ang free will natin dyan? Paano kung ayaw ng Ama na ikaw'y mapalapit sa Misaya? May magagawa ba tayo? Siyempre wala po. Dahil maliwanag na siya. Sumasampalataya kay makalapit ka. Yun. Hindi po Ang ganun. ama ang naglalapit. Paano kung hindi niya kalooban na ilapit ka? Oh. Hindi magaganap. O, nasaan yung free will mo doon? Kung ayaw ng Ama, wala kang magagawa. Kaya ang sabi doon, Ibig sabihin na tama po. sumasampalataya Yes. pero wala naman sa loob. Tama po. Bago natin itong Sige po. kasi dito, May dadagdag ko, bro. Nung marinig nito ng ibang mga alagad, dito sabi, maliban na, dito, sinabi yan, dahil dito sinabi sa na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya. Okay? Dito, makikita natin sa 66, dahil dito yung marami sa kanyang mga alagad, ay nagsitalikod, hindi na nagsasama sa kanya. Yun. Bakit? Hmm. Kasi nga, sinasabi nga ito sa 65 na walang makalalapit Sa kanya. sa kanya maliban ipagkaloob na Ama. Bakit sila umalis? Bakit? Dahil iniisip nila sa sarili na sila yung meron sariling kalooban. Meron silang Yun. free will. Na ginagawa lang nila yung mga bagay nito ayon sa kanilang Walang kagustuhan. kagustuhan. Pero maliwanag dyan na sinasabi nga na kung ayaw ng Ama ay hindi sila makakalapit. Ano nangyari sa kanila? Lumayo sila. Ibig sabihin, Nagsasalikod sila. Ibig Hindi na nagsasama sa kanya. ibig sabihin yan, hindi sila Hindi katanggap-tanggap ang sinabi ng Misaya sa kanila. Na iniisip nila na Tama. sila may free will. tama. Dahil hindi sila talaga inilapit ng Ama sa Kanya. Misaya. Maliwanag yun. Ah. Okay po, tuloy na po natin sa Romans 9:17 hanggang 23. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon dahil sa layong ito, ay tinataas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan. Yun. At upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Yan. Kaya nga sa kanyang ibig siya'y naawa, Yeah. sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Sasabihin mo nga sa akin bakit mahanap ka siya ng kamalian. Yan. Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin pa ganung bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O walang bagong kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isa lamang lipa ang isang sisigla Tama po. sa ikapupuri at ang isa-isa ikaiiya. Ano kung ang Diyos ay inihigit na ihayag ang kanyang kagalitan Yeah. at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisiglan ng God na nangahanda na sa pagkasira. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisiglan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Okay po. Maliwanag po sa binasa natin sa Romans 9:17-23 na nahahabag ang Ama sa nais niyang kahabagan. Naawa siya sa nais niyang kawaan. At hindi natin pwedeng questionin sa Ama. Sino tayong tao, sabi nga dyan kanina, na kukwestiyonin natin ang Ama na bakit niya ginawang ganito, bakit niya ginawang ganito. Dagdag po, Bispo. Kung itataas po natin sa Romans 9:15, dito po sinasabi, sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawahan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Maliwanag po. Kaya nga, hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ibig sabihin dito, anumang bagay na ginagawa ng tao, anumang bagay na ginugusto niya,
hindi pwedeng mangyayari kung hindi ibigin ng Ama. Wow. Bakit? Pwedeng pagpapatigas ng puso ng tao at pwede rin sa ibig niya siya maawa. Yun. So, ibig sabihin dito, tuwirang sinasabi na ang tuwirang may kalooban lang ay ang Ama, wala sa tao. Tama po. Maliwanag po dyan Liwanag yun. na kung ano yung kagustuhan ng ating Ama, ay yun lang ang masusunod. Kasi dito, tuwirang sinasabi, sinagot naman dito sa talatang 19, Hmm. sasabihin mo nga sa akin, bakit ka humahanap? Bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ayun. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos o sa Ama? Kalooban pala niya. Sasabihin ba ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo? Upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisigla sa ikapupuri at ang sa isa kayo. Ibig sabihin pala dyan, brother, na hindi mo pwedeng questionin ang Ama kung ano yung kanyang ginawa. O kung ano yung kanyang desisyon o ano ang kanyang pasya. Ibig sabihin pala rito, ang Ama pala ay gumawa ng palayok, dalawang palayok, ang isang sisigla na isa ikapupuri Yun. at sa isa kayo. So dito, nilawanan niya ang mga bagay na yan bago palalangin ang daigdig nito. Yung ikapupuri at ang isa-isa kayo. Ano ka tutuloy siyang gumawa? Nakapalito. Yung paggawa kasi, hindi naman muna talaga. Ibig sabihin ng tao, hindi pa pwedeng tumutol. Yan. Kasi ang Ama ang gumagawa ng Yes. ikapupunta kay Elias. Okay. Sa kanya nagmula yun. Hindi mo pa pwedeng yung papalayok kang tumunod sa palayok. Kundi ang palayok ang tumunod sa palayok. Yes. Kasi siya yung magpapalayok, siya yung humuhugis, kumukorte sa putik para maging palayok. Dalawa. Awa. Sabay din niya eh. Awa. Isa siyang mabuti at isang Maliwanag po yun. Liwanag po. hindi mabuti sa kanya. Kung saan po abuti ng pahayag nito, ay sana po yung pasahin din po nyo yung mga talata Yun. na ibinibigay namin sa inyo upang mapagmuni-muni nyo po yung mga bagay na nakasulat. Kaya nga po, pagpatuloy na po natin sa John 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, Okay? hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, Yun. kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Maliwanag po dyan ang sinasabi. Nasabi ni Yahusha o ng Messiah, wala siyang free will. Dahil hindi yung kalooban niya ang masusunog, kundi yung kalooban ng nagsugo sa kanya. Dagdag po, baka po may dadagdag po kayo. Dati po, dito, tuwirang talagang sinasabi ng Messiah na hindi siya makagagawa ng anuman, maliban kung ipagkakaloob ang sa kanya ng Ama. Sabihin, wala siyang sariling kalooban. Okay po, sa 37. Kasi ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Yun. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan na hindi ko itataboy. Yun. So, ang Ama pa rin ang magbibigay Sa at kanya. magpapalapit sa Kanya. Ayun. Wala pa rin sa Mumumula pa rin po sa ating Ama. John 6:44, dyan pa rin po. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang Amang nagsugo sa akin kung sa Kanya'y magdala sa akin. Yo. At siya'y ibabangon sa huling araw. Okay, yung mga ibabangon pala sa huling araw, yung idinala ng Ama sa Messiah. Kung sino lang idinala ng Ama sa Messiah, ay yun lang ang ibabangon sa huling araw. O paano yung, halimbawa gusto ko makasama ko doon, pero hindi naman kalooban ng Ama. May magagawa kaya ako. paano yung sinasabi pa na anong palataya ka lang. Ligtas. Paliligtas. Kaya yan po ay meron pa pong ibang usapin po yan. John 3:16 na yan. Sa susunod, matatalakay natin yung tungkol sa bagay na yan. Pero ipagpatuloy natin. Brother, paano pa po idadagdag nyo dyan sa John 6:44? So dito, dahil nga sa ating pinalaka yung free will at walang free will, Okay. sa karamihan po sa kasalukuyang panahon natin, ay talagang ang nakapaloob sa kaisipan ng bawat tao na siya may sariling kalooban o free will. Pero kung titinan po natin, ayon sa ating mga binasa, ay talaga pong wala tayong magagawa kung hindi man gagaling sa Ama yung gagawin natin. Okay. Ibig sabihin, kaya tayo gumagawa
ay hindi galing sa ating sarili, kundi ang Ama na siyang gumagawa sa atin. Ano man, kahit pagnanasa, Sa paggawa paggawa. natin, lahat na yan ay ayon sa kalooban ng Ama at hindi sa kalooban natin. Okay. Kaya nga po maliwanag po na sinasabi sa mga na-discuss nating verses na ilan pa lamang po yan sa mga bersikulo na nasa kasulatan na nagsasabi o nagpapatunay na tayo bilang isang nilalang lamang o putik, wala tayong magagawa kundi sa kalooban ng Ama. Marami pa pong mga bersikulo sa kasulatan na nagpapatunay na tayo bilang tao ay walang free will, kundi ayon lamang sa kalooban ng ating Ama. Tapos sasabihin, Dagdag. di ba, kung wala kang free will, di parang nakakilos ka, hindi ka kumikilos, parang robot. Maliwanag po sinasabi sa kasulatan na yung nasa paggawa natin na nilagaling sa kanya, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kung tayo gumagawa at kung tayo nagnanasa ng ayon sa kalooban niya, yung gawa na yun ang makikita ng tao na akala nila ay yun yung gawa mo, hindi mo pala gawa, hindi mo pala ay nanggagaling sa akin. Kaya, Ano na nanggagaling sa amin lahat. Eh, paano hindi ka magiging robot? Sama nanggagaling. Hindi ka lang magiging robot kung yung inaano mo na tanggap mo na hindi nanggagaling. Pero ang Ama nagpapalakad sa tao o paano masasabi na ako tanggap ko. Sabihin nila na ako'y robot. Kasi sumusunod ako sa kanya eh. Hindi na nagmumula sa akin ang feelings ko. Ang robot kasi kung ano lang ang sa'yo. Yun ang magaganap. Hindi kagaya ng iba na maano na sinasabihan ka robot. Hindi natanggap yun. Dahil ang naisip nila, meron sila magaganap. masakit po ba sa damdamin na tanggapin na lang natin na tayo bilang tao, bilang putik, ay wala tayong magagawa kung ano yung kagustuhan ng Ama? Hindi. Kasi yan. Sino ba ang lumikha sa atin? Kung tayo nilikha na kami. Ibig sabihin, tanggap natin yan. Pwede natin tanggapin yun dahil siya lumikha sa atin. Alam mo tayong gagawa. Kagaya ng palayo. Sino ba ang palayo? Ang magpapalayo. Hindi ba ang Ama? Ang ginawa ay ang palayo. Palayo. Hindi pa pwede umangal ang palayo sa magpapalayo. Ayun. Hindi makakakilos ang palayo. Hindi pwede ba sabihin ng palayo na, huwag mo akong lalagyan ng ano, hindi ako sidlal. Huwag mo ako ginawang ganyan. Oo, huwag mo akong gawin ganyan. Hindi mo ako sidlal. Kaya tayo ginawang palayo, may isisilid sa atin. Paano nakikilig sa atin? Sino naglalagay ng kaisipan? Ibig sabihin, pagka ginawa kang palayo, nilalagay sa'yo. Hindi ito ang maglalagay sa sarili. Ibig sabihin dyan na para sa pahuling mensahe natin, lalo sa mga nakikinig sa atin, ano kaya ang magandang sasabi natin na nagiging resulta kung tayo walang free will? Ang magiging resulta nito ay lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, maging masama't mabuti, kung ito'y galing sa kalooban ng Ama, ay tanggapin natin. Bakit? Yeah. Kapag ito'y ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po natatandaan ko po ayon po sa Job, yung kanyang asawa, pwede po pakihanap po yung verse, yung tungkol kay Job. Yung tatanggap lang ba tayo ng mabuti at hindi masama sa Ama? Yun ang sabi ni Job sa kanyang asawa. Sa Job 2:10, sinasabi nito, ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Ama at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasalasohog sa kanyang mata. Sige, angat nyo pa po. Sa 9, Sana hindi ito sinasabi. sabi po sa 9, Nang magkagay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Ama at mamamatay ka. maliwanag po na sinasabi dyan ng asawa ni Job na inutusan si Job ng kanyang asawa na itakwil ang Ama. Pero nasunod kaya yon? Ano po ang sabi ni Job sa verse 10? Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae.
tatanggap na tayo ng mabuti sa kamay ng Ama at hindi tayo tatanggap ng masama. Okay. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ng kanyang malapit. Maliwanag po na hindi nagkasala si Job sa kanyang mga sinabi. Na hindi lang ba tayo tatanggap ng puro mabuti lang ba ang tatanggapin natin sa Ama at hindi tayo tatanggap ng masama. Kaya po tama po yung binanggit po kanina na nasabi ni Brother F na tatanggap lamang ba tayo o kahit anong mangyari sa ating buhay, maging masama o maging mabuti, ay kailangan na lang natin tanggapin dahil yun ang kalooban ng ating Ama. Kahit anong mangyari sa ating buhay, yan ang ating mensahe ngayon na tayo bilang mga mananampalataya, dadaan tayo sa struggle. Hindi tayo kailangan lagi lang tayo tatanggap ng mabuti mula sa ating Amang lumikha. Kundi syempre nandyan din yung makaka-experience rin tayo ng mga hindi magagandang bagay. Kaya bilang mananampalataya, lalo sa ating mga taga-panood ngayon, tandaan natin ayon sa kasulatan na kung ano mang mangyari sa ating buhay, ito ay isipin na lang natin na kalooban o kalooban ito mismo ng ating Ama. Maging mabuti o masama man ang mangyari sa ating buhay. Yun po yung panghuling mensahe natin. Baka brother, meron pa kayong huling mensahe sa ating mga tagapanood? Ay tanggap lahat ng nangyayari pag bumitak ay nabamula talaga na. Kaya matatanggap natin. Yun lang. Pero Ito ay yung dapat lang natin gawin. Ipagpasalamat natin kung ano yung meron tayo. Yun. Kung Tama. ano yung dumarating sa atin. Tama po. Dahil ang lahat ng ito, mabuti para sa kanya. Yun. Hallelujah po. Okay, dito na po nagtatapos ang talakayan namin patungkol sa no free will. Sabi ko nga kanina, marami pang mga verses sa kasulatan na nagsasabi na tayo bilang tao, bilang puti, ay wala tayong magagawa o wala tayong free will. Kaya sa susunod na topic natin, antabayanan niyo po mga kapatid sa ating mga manonood dyan na marami pa tayong tatalakayin tungkol sa kasulatan. Kaya po maraming salamat sa Ama sa aral na itinuro niya ngayon. Hallelujah. Shalom. Shalom.